Sa tumihiling nga kayo na bigyan ng budget, ng alokasyon ng ating DBM, Department of Budget and Management para sa 2024 national budget po natin. Kamusta na po yun? How is that going? May item na po ba? O has the request been formally filed? Yes, ma'am. Sa ngayon po ay nandun na tayo sa tinatawag natin na early procurement activities, ano? At sa 2024 nga siguro mga first quarter to second quarter ay baka ma-deliver na po yung 2,000 na body-worn camera na ipoprocure natin for the year 2024. So yung on-hand po natin na almost 2,700 na body-worn camera Plus ay 2,000. madadagdagan po yun ng 2,000 sa Laki pa rin ang susunod na taon. pagkukulang, Laki ng no? kulang, oo. So, General, ito po yung katanungan ko, no? Yun na nga, balikan ko lang kasi parang lumabas ulit ito dahil nga dun sa pagkapatay ni Jemboy Baltasar. Pero mistaken identity at sinasabi yung suot na body cam po ng isang pulis po doon, ang kanyang ekskusa hindi daw niya na-charge. Can you just take us through ano ba yung tamang protocol po sa mga dito sa 2,700 lang po na meron? Ano ba yung protocol para pagsuot po ng kanilang body cam? Yung mga protocol po natin, ma'am, ay napapaloob yan dito sa aming police operational procedures na sinasabi na dapat kung ikaw ay may issue na body-worn camera, dapat unang-una iingatan mo yan, ano? Sapagkat mahal yan. Hindi naman basta-basta lang yung salapi na ginugol para bilhin yan, ano? Pangalawa ay dapat kung gagamitin mo yan at ikaw ay duty, siguraduhin mo na operational yan at naka-fully charged para na sa ganun, habang naka-duty ka, nagagamit talaga ng maayos. At kung malobat man, yan nga ay pinagbibigay alam pa doon sa aming command center na nalobat yung aking body-worn camera, i-charge ko to. Tinitake note yan ng pinaka-commander doon sa command center para on record, nalobat talaga yan. So actually, ang Supreme Court has issued rules on the use of body-worn cameras sa pagkakataon that you are serving arrest warrants, kung meron kayong search warrants, ganun po. At apart from body-worn cameras, no, yung body cameras na yan, meron pong pinapayagan din po yung alternative recording device. So, doon po sa punto na hindi lang, dahil kulang na kulang. Oo. 2,700 pa lang meron tayo, pero pinapayagan po, nabanggit po ng Supreme Court, itong alternative recording device na actually ang ano nila yung minimum standard requirements, nakasaad talaga kung ano yung resolution, ano yung frame rate, built-in yung audio, dapat na may date and time stamping, napakahalaga nun. Yes. May GPS para alam mo kung saan ino-operate, 8 hours continuous ang battery life, yung storage niyan. Di ba? Very specific po ang Korte Suprema at dapat may low light recording. Ibig sabihin kahit gabi. May night mode built-in, low lux rating. Very specific po yung yung requirements na isinaad po, in-enumerate po ng Korte Suprema. General. Yes, tama po kayo, no? Yun yung alternative recording device kasi usually pag nabanggit nating alternative recording device, ang nasa isip po ng mga layman, ng mga katulad natin at ng ating mga kababayan, pwede na yung cellphone. Subalit specific nga, dahil specific po yung sinabi ng Supreme Court, dapat yung gagamitin mo, nandun pasok yung specifications. Kaya talagang body-worn camera ang gusto nating gamitin kasi nga, yun, acceptable yun as evidence pag pinadala mo sa husgado, ano? O ginamit mong ebidensya. Where in fact, kung hindi pasok doon sa specification, yung alternative recording device na ginamit mo, questionable ang value nun as evidence pagdating sa husgado. So General, ito nga yung alternative recording device, pag wala pong kulang po yung mga police po, pag may sinasagawa po silang operation, wala silang body cam, meron ho ba silang makukuhanan na alternative recording device? O pati ito, wala pa ho kayo? Na-procure na rin ho ba ito? Well, sa ngayon po yung body-worn camera lang ang ating pinoprocure. At yung alternative recording device, yun naman ay option sa sinasabi ng Supreme Court. Yeah. So sa ngayon, we make do on what we have. Cellphone muna din ang ginagamit ng ibang mga kapulisan natin. At idinidepend na lang natin yon sa husgado kung sakaling may mga question on value ng ebidensya pinipresent natin.